Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. DOH tiniyak ang kahandaan sa Nipah virus. Tiniyak ng pamunuan ng Department of Health na handa ang Pilipinas sa sakit na Nipah virus dahil hindi naman na ito bago sa bansa. Ayon kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, unang naitala ang kaso ng naturang virus noon pang 2014 sa Sultan Kudarat, kung saan naitala ang 17 kaso nito. Paliwanag ng opisyal, kabilang sa sintomas ng pagkakaroon ng virus ay pagkakaroon ng flu, pamamaga ng utak at meningitis, nakukuha rin aniya ito mula sa pagkain ng karne ng kabayo, at pakikipagsalamuha sa individual na mayroong Nipah virus. Mula aniya noong 2014, patuloy ang isinasagawang monitoring ng Epidemiology Bureau sa nasabing virus, at wala na itong naitatalang kaso ng sakit mula noong 2014. Sinabi naman ng World Health Organization, ang NIV ay isang zoonotic virus na maaaring makuha o mailipat sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain at individual. Iniulat pa nito na ilang bat species na matatagpuan na sa bansa, at risk sa pagkakaroon ng naturang virus. Maganda yung punto mo, Yuel, no, na mukhang di na tayo nagpahinga sa kaba. Hindi po bago ang Nipah virus. 2014 pa ho, kilala na ho natin siya. Nakita na natin siya dati sa Sultan Kudarat. Wala na po yun, no? Gumaling na po. Ang tagal na, more than 10 years ago. Pero napansin natin na tila baga, pagkatapos ng COVID-19, ang bawat bagong or tingin natin na bago na sakit, na virus, na bakterya, at sa bilis ng ating social media ay natitrigger yung ating tinatawag na post-traumatic stress disorder. Yuel, bago pa mag-2019, bago pa mag-COVID-19, kilala na natin to eh. Hindi tayo nag-flight restrictions noong 2014, na-solve pa rin natin yung ating Nipah virus problem. In other words, hindi po yun importante dito. Alam po natin, kinakabahan tayo dahil may balita mula sa ibang bansa. Pero kung mapapansin nyo po, maski ang Thailand mismo, hindi rin naman sila nag-flight restrictions eh. Nagsiscreening lang po sila. So hindi po laging solusyon ang lockdown pagdating sa mga usapin ng public health. Samantala, sa Metro Manila ngayon, seguridad sa pagdiriwang ng Chinese New Year, inihahanda na ng MPD. Maaga pa lamang ay inihahanda na ng Manila Police District ang plano para sa seguridad, na ilalatag sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Maynila. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, magtatalaga ang pulisya ng sapat na bilang ng mga magbabantay sa mga lugar sa Maynila, partikular sa Binondo, San Nicolas, Ermita at Santa Cruz na kasama sa mga dinarayo sa tuwing ipinagdiriwang ang Chinese New Year, round-the-clock na pagbabantay ang ipapatupad ng MPD para sa mga makikibahagi sa naturang selebrasyon. Pakiusap naman ng MPD sa publiko na iwasan na lamang ang pagdadala o pagsusuot ng mga hindi kailangan na mamahaling gamit tulad ng mga alahas, at ingatan ang mga gadget at pera. Ito'y bilang pag-iingat sa mga mapagsamantala na humahalo sa siksikan ng mga tao, para lamang makapangdukot o makapanglamang sa kapwa. Sa linggo, February 1 pa lamang ay magsisimula na ang mga aktibidad para sa Chinese New Year, kung saan kasama sa mga aktibidad na isasagawa ang Asian Food Festival sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.